Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. 5 ng Setyembre, eto na po ang nag-iisang pambansang sumbungan ay sumbungan investigahan. Diyan po kami magaling. Kaya kami ho yung matatagpuan ho sa aming address 102 Timog Avenue, Richwood Center, Quezon City. Well, mga boss, eto po yung mga bagay na dapat inyong tutukan. Anumang reklamo dito po na napapanood nyo, pang-aabuso, panlalabis, panloloko. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak pagdating po sa sinasabing action, tulong, and ito po'y solusyon. May tatak, serbisyo, tulong, tatak, tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, #ipabitag mo. Nakababatang kapatid ko, tininiman ng droga ng mga pulis, kuha sa kamera, bitag, tulong. Doktor, laban sa kapwa-doktor, binebentang titanium cookware na may health benefits daw, sa stainless steel lang palagawa. Metro ng tubig ng isang senior citizen, pinalitan daw ng walang paalam. Bill ng tubig umabot daw ng 6,000. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Ang programang #ipabitag mo, kapag nilapitan, nag-iimbestiga po kami. Tinitingnan po namin sa ang anggulo. Gaano man sabihin po nating putulin, hiwain, para lumabas isang banda lamang, hindi po pwede sa amin yan. Dahil dalawang banda po yan sa namang issue. Tulad po nito, e-bike rider sa Taguig na tinamnan umano ng marijuana ng 4 na mga pulis. May delikado, magagalit po rito yung NCRPO chief. Lumapit po ang kapatid ng e-bike rider, nagmamakaawang natulungan siya sa kaso ng kanyang kapatid. Abay, pag ganito po talaga, yung nagtatanim, nakikita mo na pagkatapos pumapasa diretso sa piskalya, at kung minsan hindi naman nakikita to, at nakikita po natin, hindi tayo nakikialam pagdating sa mga hukuman. Ang atin lamang ay mapresenta yung mga bagay na dapat makita. Kung nga ba'y nagsisingol yung camera, kung plinantahan, di mo naman siguro loloko-loko yung CCTV. Mas maganda siguro panoorin, tutukan ng detalye ng sumbong sa #ipabitag mo. Nais ko po sanang humingi ng tulong sa nangyari sa kapatid ko. Inakusahan siya ng mga pulis. Nilagyan po siya ng marijuana sa sasakyan niya na ibinibiyahe na e-bike. Sa police report po, nakuwanan po daw siya ng marijuana sa kanang kamay at ng 2 tube. Dinala nila yung kapatid ko para i-drug test. Pero bago nila pinadrug test yung kapatid ko, pinakain po muna nila at pinainom. Kaya naging bangag po siya. Nung araw ng drug test na yon, ang naging resulta po ng drug test, naging positive po siya. Doon, sa bagay na yon, lalo nilang idiniin yung kapatid ko. Sana po matulungan niyo po ako at yung mga pulis na nagpakulong sa kanya. Sana po managot po sila sa ginawa nilang pagsisinungaling sa investigasyon. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Kapag nilapitan po kami, dito po sa #ipabitag mo, nag-iimbestiga po kami, maaring hindi po tutugma doon sa mga ginagawa ho ng ating alagad ng batas. Di po naman nating sinasabing magaling po tayo. Kung ano po nakikita ng mga CCTV, pagiging basihan po natin, hayaan po natin ang hukom, babase niyan. Pag pumasa po sa piskalya, na maaring hindi na po siguro sinusisa ng piskal, hindi natin masisisi, baka wala po kasi siguro yung sinasabing Public Attorney's Office noong mga sandaling yon. Pakiwari ko lang naman po ito, nangyayari pong ganito. Makakasama natin ngayon live ang kapatid ho ng e-bike rider na si alias Mike. Magandang umaga sa iyo, Mike. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay, maraming salamat nilapit mo sa amin dito. Medyo alanganin kami ng una pagkuha sa itong reklamo mo, pero yung pagmamakaawa mo sa amin, at pinakikita mo sa amin yung video na parang dumarating doon sa video na yon, ito kapareho nito, nakikita natin, titingnan muna natin to, dumating, at pagkatas, then dumaan yung NCRPO.
And then, dyan, pinara siya. Kung titingnan natin dito, parang ito'y hindi naman itong parang, ayan, naghabol, tumigil. Ngayon, dahil tumigil, makikita natin yung pulis. Tumingin dyan sa parting yan, pagkatapos tumakbo yung kapatid mo, natakot. Hinahalughog, I don't know kung anong hinahalughog. So, pag nakita natin dyan, meron na akong gustong tingnan. Ito ba yung pasahero, kapatid mo ba yan? Kapatid ko po yung nagmamaneho. Yung magmamaneho. Ngayon, umalis yung NCRPO mobile na malaki. At pagkatapos makita natin isang pulis na andyan, makikita natin, bantayan muna natin, may isang dumang sasakyan. At di natin makita itong anong ginawa ng sasakyan, dumaan. So wala pang blanco yung backseat. Makikita po natin mga boss, wala pong doon sa may passenger side, wala pong bagay na nakikita yan. Bumalik yung pulis, ayan, pagkatapos tumingin sa kaliwat kanan, pumasok sa loob, then all of a sudden, doon sa may silya, ayun, may nilagay na, ayun. So ito po yung sinasabi po natin bandang huli. Ito yung August 18 po nangyari. Bandang alas 11 ng gabi ay naganap po yung Oplan Galugad. Nakikita po yung paglagay po ng sinasabing bagay na yan daw po, ayan, nilagay. Pinosisyon na maayos. Inabot. Dumating isang pulis. Galugad na mga kapulisan sa Taguig. So, ayan, may nilagay. Binagsak doon. Okay? Ayon kay Mike, namamasada ng ito, parting to, nakita po natin, tinignan lang po natin yun. The same tricycle, close up lang po. Ayon kay Mike, namamasada ang pampasaherong e-bike, ang kanyang kapatid. Nung ito yung mga huli, nakakuha sila ng kopya ng CCTV footages sa barangay. Kaya nila nasabing plinantahan lamang ang kanyang kapatid ng marijuana base doon sa nakita po natin kanina, limpyo, sabay kuha po siya. Agad daw ikinulong si alias Jason sa Taguig Municipal Hall at nitong lamang August 29, nilipat na ito sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Blanco po yan, tingnan mo, malayo, ano? So, ayan. And then all of a sudden, makikita natin, yung sa likod, ito papunta, ay tingin siya sa kaliwa, pumasok sa loob, malimpyo po yung upuan, ayan po, alis, may nakalagay na. Yung bagay na yon, yung sinasabi raw dito, ay, plinanta, ayan pa, may nilagay pa. Ayan, pinosisyon na maayos. Ayan, binuksan. Ay, so, nakikita. Sa CCTV po yan, ha? Ayan, inayos pa. Ayan. Wala po kanina yan, malinis po yan. Ayan, gayon. Naka-underline. Ayan. Nilagyan pa lalo. Ayan, umalis na itong pulis. Tapos, ayan, bilantahan pa. So, ayon kay Mike, pinakain at pinainom muna ang kanyang kapatid na si Jason. At pinainom ng pagkain sa ilalim bago ito sinailalim ng drug test. Kaya nagpositibo ang resulta. Nakuha raw ito di umano ng e-bike. Nakuha yung pera at mga silver na alahas ng kapatid. Ayan po. Kaya sa parting to, kini-question lang po natin. Parte rito, ikaw yung kapatid. Okay, sige. Okay, kasama natin si Police Lieutenant Sonny Providal, Team Leader, Arresting Officer. Lieutenant Sonny Providal, magandang umaga po sa iyo, sir. Lieutenant? Lieutenant Sonny Providal, magandang umaga sa iyo. Lieutenant Sonny Providal, magandang umaga po sa Ben Tulfo. Live po tayo sa... Sir, magandang umaga po, sir. Alright. Kayo ba ay nasa Bikutan or Taguig Police Station? Malapit ba kayo dyan sa Malapit lang po. Malapit lang po ako dito sa police station. Sir... Sa substation namin. Substation. Sir, nakita po namin ang video na yun po'y CCTV ng barangay. At meron po atang yung Oplan Galugad, sir. Hmm. May problema po ata tayo rito, sir. Sa nakita po natin,
dumaan pong mobile ninyo. Ano bang kaso nito, sir, na gusto ko lang malaman, sir? Opo, sir, ang kaso yan, base doon sa namin, Republic Act 9165, yung Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, sir. Tama nga naman, sir. Yung mga kasong sinasampa po natin sakaling nahulihan po talaga, Republic Act 9165, Dangerous Drugs Act. Tama po kayo, sir. Kung Opo, sir, talagang tama yan. Sir, tatanong ko lang po, may random checkpoint o random bang ginawa po rito, sir? O talagang may prior knowledge na kayo rito sa tao? Sir, yan po ay regular patrol namin. Okay. Throw of lang galugad kasi mayroon ng mga insidente dyan, may mga reported dyan na may mga proliferation ng droga, mga bawal na gamot. Kaya round the clock ang ano namin dyan, ang galugad namin at saka patrol. Okay. So sa makatuwid, sir, wala po kayong prior knowledge, random pong ginawa niyo sa tricycle, nakitaan niyo siya ng droga. Yes, sir. So, wala Kasi, pong... sir, habang nagpapatrol kami, sir. Tama, sir. Nakikita po namin, sir, ngayon sa video, sir. May kopya po kami CCTV po ng barangay. Opo. So, habang nagpapatrol po, tumigil po ang inyong mobile. May prior knowledge po ba kayo, sir, na may karga po siya na droga? Wala kaming knowledge, sir. Alright. So, sa makatuwid, random po to, sir. Opo. So alam ko naman po, sir, pag sinabing random, ito'y gagawin po ninyo offline galugad, titingnan po ninyo yung mga ganyan, kung may karga sila o wala. Tama po yun, sir. Random nga, sir. Tama? Opo, sir. Kung walang prior knowledge, sir, bakit po parang dito sa parting to, siya po'y na-isolate at siya po'y talagang kinuha ninyo? May record po ba yung tao? Ganito kasi yan, sir. Bibigyan ko kayo ng idea, sir. Ano po? Habang nagpapatrol kami sa lugar na yan, nakita namin yung naka-e-bike na mayroon na dalawa silang magkasama. Di namin alam kung ano yung sinindihan nila. Di naman namin alam kung ano yon. Sir, may video po ba kayo, sir, na nakikita ngayon? Nanonood po ba kayo, sir, para makita yung video? Para makikita po natin kung paano nag-start? Nakikita ko po. Alright. Ayan po, tama pong sinabi ninyo. Random, tinigil yung tricycle, tumigil po yung TC009 NCRPO. Ayan po, bumaba yung pulis ninyo. Opo. Alright. Nagtumakbo yung isang pasahero, hinabol po. Pagkatapos, ayun, naiwan po yung driver. So, may isang pulis po lumapit, may isang sa mobile, papunta po roon. At yan po'y random po ang ginawa ninyo. So, okay po, tama po yan. Aabante po yung mobile ninyo para makikita po ng NCRPO TC-009. So, ayan po. Sir, ganito po kasi, sir. Kaya namin inabante yung mobile namin. Sir, wala pong problema pag abante ng mobile, sir. Okay lang po yun. Opo. So, hindi po namin kini-question. Ito po, sir, ngayon, kung kayo pa'y nanonood sa TV, ito pong puting sasakyan, humidil po dito. Pulis pa po, sir? Hindi, sir. Okay. Civilian po to. Hindi kilala yan. Okay, sir. Tingnan niyo po, sir, bakante po yung upuan ng tricycle sa likuran at may pulis po sa likuran ng tricycle, e-bike. You can see, wala po, bakante po yan. Wala pong laman. CCTV po yan, live po, kumbaga yan for recorded. Tapos yung isa tumayo po roon sa may tricycle. At meron pong hawak-hawak yung pulis ninyo, sir. Sandali po, sir. Ayan, okay? Pagmasdan po, sir, kung nanonood po kayo ngayon, papakita rin po namin to kay NCRPO RD. Ito po, sir. Ayan, meron na pong nilagay. Naka-encircle na po. Ano po kayong nilagay po ng pulis natin doon? Yan po, nakikita po yan. Ngayon, babalik po siya. Pagbalik niya po yan medyo, sumilip po isa na meron na, and then, meron nilagay uli, sir. Ayan, inayos ng husto, malapit doon sa, ayan, inayos niya, sir, sa likod. Wala po kanina yan, sir, nakikita po, ginagawa, ayan. So ngayon, sir, tiningnan, babalik po yung isa, may plinanta po, sir, ayan. Ano po, and then, papasok po yung isa, naglagay po ng ano. So, marami po silang nilagay. Sir, kitang-kita po sa camera eh. Sir, hindi. Paliwanag po natin, sir, kung ano po itong nakikita natin ngayon. Sir, kung wala po kayong prior knowledge, at this is random, una, sir,
bumalik pong pulis ninyo, nakikita, wala pong nakasakay sa likod, blankong-blankong upuan, nakikita po sir, nilagay po ang bagay doon. Live po yung camera na yan, naka-record po, ayan, ayan po, nilagay na. Una, babalik po siya. And then, pangalawa, ito po ang mangyayari, eto na po, may nilagay uli sir. Inayos ng konti, ayan, nakikita po sir, kung nanonood po kayo sa IBC TV 13, CLTV 36, ganun po, sa cable. Ayan po, inayos lahat sir. So, bumalik po yung isa, ayan, nilagay uli sir. Tapos maglalagay po yung isa, yan, nilagay po sir. So now sir, kitang-kita po sir. So, aalis po sila, inaresto na po yung tao. Ano po yung inilagay po sa likod sir ng tricycle? Ito ho sa isa for passenger. Sir. Kasi sir, doon sa nakikita niyo sa CCTV, ang mga nilagay doon na gamit doon sa may upuan, yung mga ID po yun ng suspect. ID ng suspect, sir. So, ID ng suspect. Inayos pa po, sir, na maayos. Bakit kinakailan ilagay doon? Bakit hindi po sa may mobile, isa-isa? May standard operating procedure, sir. Ayan po, naglagay po roon. Pagkatapos, ito pong isa huli. May nilagay pong puti. Ayan po, parang ganon. Tinalapon lang po roon. So, ito po, sir, sa amin, gusto ko lang po maintindihan. So, dito po, sir, ano po yung nilagay kaya roon, sir? Nilagay, sir? Wala kami nilalagay dyan, sir. Ano pang, sir? Hindi namin kakilala yung tao. Well, sir, kung hindi nyo kakilala ang tao, sir, at wala kayong prior knowledge, wala kayong information, dadala siya ng droga. Mayroon ako ng information. Ang sabi ko lang, wala akong information na may droga siyang dala. Pero may information ako kasi nandun ako at ako ang team leader. Ikaw ang team leader, sir. Saan ka roon, sir? Saan po kayo roon? Nandun ako sa harapan, nakaupo. Sa sasakyan? Magkakasama kami. Sa loob ka ng sasakyan, sir? Opo. So, can you explain, sir, kung anong ginagawa ng mga tao mo? Ginagawa na tao? Nagpapatrolya kami. Hindi, no. Di may sa likod paglalagay po ng bagay na yan. Kasi papakita po namin kay General Nartates po ito. Kagabi po, interview namin si General Nartates. Very strict po siya. Sabi niya, disciplinarian siya and he will... Marami po siyang ginagawa ng mga bagay na gustong tuwirin. At isa po sa kanyang advokasya ay disiplinahin po ang mga pulis. Si General Nartates, masyadong authoritative, masabi ng iba, may pagka-Hitler. Sir, ngayon po sir, diretsahan po ako magsasabi sa'yo. Makikita po yung interview po namin. Kasama rin po yung kagabi, turnover ceremony sa QCPD, yung bagong district director ng QCPD. Sir, baka patatawag po kayo dyan sa may sir. Sir, walang problema, sir. Kahit saan naman kami patawag. Well, tanong ko lang, sir, ano pong ginagawa ng inyong pulis na Sir, okay, naintindihan ko po. Pag pinatawag po kayo para paliwanag nyo siguro sa kanya, ano pong nilagay po roon sa likod? Ayun yung sinasabi ko, sir, sa'yo. Yun yung mga ID ng suspect. Ilang ID po? Yung nakikita. Nakikita nyo ngayon, sir, sa IBC TV 13? Isa o dalawa. Ayan, okay. Ayan, inaayos, sir, ng husto. Hindi ba? Saan nyo kinuha po yung ID niyan? Sa suspect? Doon sa suspect yun, sir. O bakit wala po natin yan po, sir. Ayan. Tapos may nilagay po roon. Sir, parang gusto ko lang, sir, malaman kung ano po yung ayun pong ginawa. Gusto lang po namin, nagtatanong lang po kami, sir. Kasi kunyari mga ID nilagay nyo, dapat hindi ba po, sir, sa harap po dapat yan nakikita na hindi po siya na nakikita niya mismo, nagwi-witness, meron. Wala pong nakatingin. Kayo lang po doon, yung mga tao nyo lang po Yung lugar na yan kasi, sir, kami lang ang mga nandun. Sir, may tindahan po. Bukas ang tindahan, mailaw bukas yung tindahan. Mayroon So, ID pong nilagay ninyo, sir. Itong mga tao ninyo. Inayos yung ID. Medyo may pagka-osing pag-ayos. Sa bandang likod. Okay, sir. Kung nakikita niyo, sir, siguro, sir, explain to me kung paano ginawa ng mga tao niyo, pabalik-balik, etc. Ayan, tinapon yung isa.
Yung isa bumalik, nilagay din po, sir. Sir, ganito kasi yan, sir. Pwede ba akong magsalita na rin, sir? Ganito kasi yan. Paliwanag ko sa iyo, sir, Nung habang nagpapatrol kami, sir, nahintuan namin yung bisikleta na yan. Nadalawa sila. Hindi nyo nakita kasi yan CCTV dyan na mayroon ng tumakbo na isang kasama niya. Nakita namin, sir, tumatakbo, sir. Natakot ata. Opo, Bumaba. Yan. Pulis namin yan. Yes, hinabol po, sir. Nakita po namin. Nakikita po natin. Tama, yun ang insidente, sir. Okay, yan. So, tumakbo yung isa, sir. Duda na sa kanya kung bakit siya tumakbo. O yan, sir. Tama po kayo, sir. Hinabol po ng pulis ninyo. Pero isa po, sir, hindi naman po nakaparada. Pumapasada po siya. Naiwan po yung driver. Tama po, sir. Exactly. Kung ano sinasabi niyo, sir, nakikita po namin, sir. Pinagkaroon ng grounds para i-search siya kung anong. Anyway, sir, kaya lang naman namin kayo tinawagan. Ako naman po, sir, humihingi lang. Kung ito'y random naman, wala kayong prior knowledge doon sa taong may kargang droga. This is random. Wala kaming... wala po akong sinasabi, sir. Yung sa akin lang, gusto ko lang maintindihan ninyo na yun pong paglagay po sa likuran ng sinasabing passenger side. Yan, sir, na sinasabi nyo na naglagay kami. Hindi, sir, nakikita sa video Hindi ho totoo yan. Hindi, so hindi totoo tong video. Hindi ho totoo yan na naglagay kami. So, planted po yung video na to. Sir, para lagyan ng droga yung tao na yan. No, sir, hindi ko sinasabing droga. Ano pong nilalagay ng mga pulis ninyo sa likuran? Ang sinasabi ko nga sa iyo, ID lang yan, ang mga nilagay dyan, ID niya. Mga 3 beses po, 2 beses. Una, nakikita na po na. Babalikan uli. Binabalik ko lang po, sir, ano? Opo. Okay, tapos tiningin, tapos naglagay po pangalawa, inayos malapit, ayan, ID. Sa tabi kong ID po yan. Ano po yung pangalawang nilagay po? Tapos sa ilalim ng ID. Daming ID, sir, Pangalawang nilagay? Pangalawa. Babarit po yung isa. Niya, sir? Okay, sir, sana po, napapanood niyo. Ayan, may nilagay po, nilabag. Itong isa, ang dami pong ID ng tao. Ayan. So, sir, anyway, sir, tinatanong ko lang, sir, you can refuse to answer. It might just incriminate you or whatever it is that you have the right to just simply, disagree with me. May karapatan po kayo. Pero alam niyo, sir, kaya ko sinasabi to, gusto po ni General Nartates na bumalik yung tiwala ng mga pulis po natin. Disciplinarian po si General Nartates at yung engagement ng community natutulong sa mga kapulisan natin para manumbalik yung tiwala. Kasi mahalaga po yung tiwala ng mga mamamayan at tulong ng mamamayan tulad ng media, lalo-lalo na po kami sa Bitag, no nonsense po kami, sir. So, dyan lang po muna kayo, si Police Colonel Robert Baisa, siya po yung chief ng Taguig. Colonel Baisa, good morning po sa inyo. Sir, at saka sa inyo mga tagapakinig. Alright, sir. Maraming salamat, sir, sa pagtanggap niyo po ng tawag namin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Kagabi, sir, binubuo po namin yung unfiltered interview dito po kay General Nartates, RD, Regional Director po ng NCRPO. At sabi niya nga po, sir, mahalaga yung engagement ng ating mamamayan at dito sa engagement, pagsusumbong, at anumang bagay na mali, makakaabot sa kanya. Isa po dyan ang media. Ganun din po si PNP Chief Acorda na makausap po namin. So, sir, nakita niyo po ba, sir, ang video nitong ginawa po ng... Opo. Actually po, nireview ko din po at meron po, ito pong nasa TV, nakita ko po ito. So, kami po ay nagtatanong lamang sa police procedure and protocol the way you stop because, number one po, sir, regular patrol, kailangan po natin yan, sir. We support that. But this is random, sir. Hindi po identified. Wala pong prior knowledge to the driver. Siguro, sir, tama naman pong pagpapatrolya po ng mga tao natin. I support that, sir. I support that. No question about it. Pero, sir, siguro, if you look at the TV now and watch carefully, if you're watching us sa IBC TV, 13 CLTV, kayo na po siguro, sir, magsasalita kasi baka makaabot baka maghihiring-hiring na naman dyan, sir. Lalo magagalit po sila. So dito po, makikita na po natin, sir. Ako po yung nagtatanong. Nakita ko po. Actually po, yung ginagawa po nila is a regular patrolling on that area. Tama po, sir. I agree. Opo. At ito po talaga yung instruction namin since meron po mangilan-ngilan po kami dito mga nahuhuli. Sir, nakikita nyo ngayon, sir, wala pong sa likod ng tricycle,
dumating po yung pulis doon, ayan po nakita. Watch carefully, imuko po siya, pumasok doon sa ano. Yes, sir. Okay, sa may ano. And then, sir, pag alis niya, may nakalagay na po. Ano po kayong nilagay niya po, sir? Una, first. Nakausap po rin naman po ang aking mga police regarding that. Ang pinulot daw po nila, according po sa kanila, it's the wallet and the ID. Yes. At doon po inilagay sa upuan. Kasi po kung makikita nyo kung gaano kalaki yung inilagay, ay hindi naman po ganun kalaki yung ebidensyang nakuha doon po sa suspect. Tama po kayo, sir. Tama po, opo. So, that's the first. May second po na inilagay po. May Opo, pangatlo pero- po, pero and then, ito, and then pangatlo. So, marami pong nilagay doon, sir. Bakit doon sa may tricycle? Bakit hindi po sa may Kasi mobile? po, kung mapapansin niyo po, maliwanag din po yung ilaw doon, lighted naman po, doon po ipinatong sa harapan po ng ating pong suspect. Okay. Doon po inilagay po doon sa upuan. Palagay ko wala naman po doon irregularity po. Is that what you look at, sir? Wala. Hindi ba po, Opo, sir, opo, sir, opo. paano pag ginawa niyo po, sir, hindi po ba dapat yung mobile sana nilagay doon sa hood ng mobile muna para makita Kasi plain po, view? yung mobile po, kung mapapansin niyo po, umabante po yung mobile. Tama po. Masyado na pong malayo, tapos wala po, hindi po siya lighted. Then, yun nga po, magkakameron po ng mere suspicion kung doon po ilalagay doon sa Meron po ba, sir, body-worn camera yung mga pulis natin na mapanong yun? Wala po, kasi po ito po talagang unit na to, wala, ito pong substation na to, wala. Limited lang po yung aming body-worn camera. Yung body-worn camera po namin ngayon, since nasa area po ng BGC at saka po doon sa mga karatig na bayan po na matatao. So, wala po kayong makitang irregularidad dyan? So far naman po, sir, ito po ay naikwento na rin po sa akin at wala naman po ako nakitang irregularidad. Pero po, sir, may pangangako ko sa inyo, ito po rin po ay imbestigahan kung meron po tayong ma-find out na irregularity po dito, sir. So, sa palagay niyo kaya, sir, si Regional Director General Nartates would concur with the way you look at it? Palagay ko naman po, sir, dahil sa nakita ko naman po, ito pong i-display at napapaliwanag po sa akin ng tao ko po ay... So lahat pong pinapaliwanag ng tao po ninyo, you believe in what you say, that they tell. That's why, sir, sinabi ko nga sa inyo, sir, na in kaso po na meron pong irregularidad dito, atin pong paiimbestigahan. Hindi ko naman po tinotolerate po yung wrongdoings po ng ating mga pulis. Can you revisit and do the investigation again, sir? Yes, sir. Yes, sir. We will conduct also our investigation, sir. If you do the revisitation of this particular case, would you be able to invite the media? Opo. All right, sir. Mas maganda po na andito kayo para makita niyo po yung aming investigation. At saka, sabi ko nga po, we are transparent po dito sa ginagawa ng ating mga kapulisan sa Taguig. Kaya po namin tinatanong po dito, sir, kasi if you don't find any irregularity, let's leave it there sa mga tao ngayon kung paano. Kasi dito po, sir, ano po ba yung tamang proseso kapag flinag down nyo po yung tricycle and then po, sir, ram down? Actually po, sige po, sir. ito po kasi ang nangyari, sir. This is ang tawag po dito, incidental to lawful arrest. Ang nangyari po dito, sir, nagpapatrolya nga po yun. Which nakita natin doon, nakasalubong lang po ito. Nakakita po sila ng parang umilaw since ang Taguig po is bawal po tayo manigarilyo kahit saan po. Pinapatupad din po natin yung ordinansa na non-smoking, sir. I agree with you, sir. There's nothing wrong with that. Pag ilaw po na ganyan, nag-stop po yung, nag-stop po yung nagkaharap po yung ating pong patrol car. Nag-stop, sir, o in-stop in-stop po ninyo dahil open galugad po, sir, hindi ba? Tama po, sir. Okay. At hindi po, sir. Ang plano po lang ng tropa talaga doon, sir, patigilin yung nagsisigarilyo kasi may ordinansa po tayo, sir. Okay. Pero may amoy po nakakaiba. Opo. Ayun po, yung amoy po nakakaiba na yon, doon po sila nag-start. Kung makita nyo na rin po, yung nakaputing sakay, tumakbo. Nakita po namin. Po ng pulis natin. Tama po kayo, sir. Opo. Kaya po itong na-hold na tao na to, ito po ang na-freeze. Okay. Opo. Ganun So sino po ang target? Yung taong tumakbo? Yung flight is, alam niyo naman siguro. Actually po wala talagang target nito. Regular nga lang ho itong patrolling na nagkandak ko ito. Kaya nung tumakbo, nagkameron na mere suspicion. Bakit tumakbo yung ba't tumakbo ho yung isa? So hindi ba pa, sir, tatanungin natin kaano-ano mo yung kasakay? Pasahero mo or kasama mo? Which
ayun naman po ata ang ginawa po ng ating mga So ano pong kasamahan. lumalabas po? Passenger ba yung tumakbo or kasama niya? Which, yun nga rin po. Kaya nga po nagduda kami nung according po dito sa ating arresting officer, nakita daw po niya ang marijuana sa kamay ng driver. Opo. Paano po natin makita ang marijuana kung... Ito na po yung stop and freeze. Okay. Pagka-stop po, kinapkapan po at nakita po sa hand ng ating pong suspect. Okay. Opo, sir. Then po, after that po, pina-inventory together with the kagawad and the media personnel. May kasama bang kagawad dyan, sir, habang nilalagay yun sa ID? No, sir. Wala pong So kagawad. in other yan. words, Kasi sir, ang po kagawad, biglaan sir, po tinawag yan. nyo na after you effect the arrest, binasahan nyo ng Correct, Miranda sir. rights Correct, na. sir. Opo. Okay, so in Correct, other sir. words, wala po talagang kagawad habang ginagawa nyo. So wala pong po, kasamang wala po. kagawad. Ang nagpapatrolya lang po is mga pulis lang po, sir. Tama po, sir. Sir, itong sasakyan po na nakikita po natin, ba't po marada po dito? Kanino pong sasakyan itong Ang mga usisero lang po yan. Wala po yan. Mga napadaan. Bakit? Siguro po nakita, ba't may pulis? Mhm. Opo. Pero hindi po kasali yan. Hindi po yan kasali. Mhm. Okay. Opo. So, tinatanong ko lang, sir. So, in other words, sir, Tama, sir. nakita nyo na medyo nagsisindi. How do you define, kung dalim po, paano nyo makita po yung marijuana sa sigarilyo? Magkaiba? Kasi po, ano naman po yan, may salamin naman po yung e-bike. Makikita po, kasi po nga, di ba, kaharap po, opposite side po sila, sir, di ba, sir? Nakita po natin, sir, pumarada nga rito, sir, Pumara. Ayan, hindi po pumara. siya. Ito Pumarada totoong po siya. tricycle, pumara. Hindi, tinitingnan kong video ngayon, sir. Opo. Pumarada po siya kasi po nga, nakita na nga po ng pulis. Kung mapapansin nyo, yung pumarada na yan, tingnan nyo, may tumakbo. Yes, nakita po namin. Opo, Ayan, sir. again, yan yung tumakbo. Yan po. Ayan, Opo, hinabol po ng wala- pulis ninyo. And first and foremost, sir, walang idea ang pulis dito, sir. Kung sino Yes. itong mga ito, sir. Kaya nga sinasabi natin, sir, dito, it's a mere random po. stop. Opo. Random traffic stop ang ginawa po. Yes, sir, Random yes, sir. traffic stop. Sir, I fully understood yung mga word ng random motorist stop yung ginawa Yes, sir. po ninyo. Opo. It could be, it's not a traffic stop. Random motorist stop na motorist stop for the nakita po ninyo may sigarilyo po. Tama, na bawal Yes, po opo, manigarilyo. opo. Mhm. Yan, pagpunta po nila dyan, nangangamoy pa rin daw ho. According sa kanila, nung nakakausap po sila, nangangamoy Okay. pa rin daw ho. Okay. So, yung bang nangangamoy, sir, pasahero or yung driver? That's the reason po. Inistapan po ng pulis yan to know. Okay. Kung ano So, po ang umamin nangyari. po ba yung pong driver na siya po ay kaibigan niya, kasama niya, pasahero niya? Sino bang kasama niya? Pasahero niya? Kasama po niya kasama po sila. But ang tanong po doon, ba't niya pinapayagan kung halimbawa lang po, given without admitting, ba't pinapayagan niya na naninigarilyo po yung tao doon na sakay niya? Which alam naman po natin, sa Taguig City, bawal po ang naninigarilyo kahit kung saan-saan. So, tama po yan. Felony po yun. Lalo-lalo na yung pagkasama niya, hindi niya tinigil kasama. Parang Hindi po niya nililit na po na. tinigil, responsibilidad niya po at siya po ay ang driver. Alam na alam po yan ng ating mga driver sa Taguig. Sige, sir. So, sir, sinabi niya ba kasama niya itong ano na to? Or pasahero niya? Ano yung nasa report niya po? Hindi niya pinabi kung sino po yung pasahero So, niya. wala po sa report ng inimbestiga, maraming po pulis natin. Kaano-ano mo siya? Kasama mo or pasahero mo? Ba't siya tumakbo? Hindi ko po So, hindi po natanong yan, so, pero hindi po- probably, kung pinayagang manigarilyo yan sa sasakyan, palamang kakilala po. So, you're now presuming nakakilala niya, pero hindi po sinabi, Most tinanong probably, kakilala. kasi po, hindi niya inawat na habang naninigarilyo sa sasakyan. Okay, so on that issue na sinasabi nyo, na parang lumalabas, it's a presumption na hindi nyo kilala, wala kayong prior knowledge, it's just you did a traffic stop or a motorist stop, and then Yes, sir. nakita nyo ng nigarilyo, bawal. Tama rin naman po yung ginawa ninyo, sir. Wala po akong hindi nakikita ron. Opo, Tama opo. pong ginawa ninyo kasi may ordinansa, bawal manigarilyo. So, sir, tama po yun. So, ginawa niyo po, tumigil, at andyan, tumigil naman siya, may pulis, wala po akong makita masama roon. Nakita niyo yan, nakikita niyo, naninigarilyo, tama po siguro kita, tama ang ginawa ninyo, wala pong problema, tumigil siya. Ayan, bumaba na, kini-question siguro siya, ba't may sigarilyo? Tama po yan. So, ngayon, eto na po yan, tumakbo yung isa, hinabol po ng inyong polis, dalawa. Tapos may Opo, naiwan po. Okay, well, wala po akong nakitang masama po ron. So now, dahil tumakbo, sir,
ginawa nyo na yung sinasabing random, ito'y Oplan Galugad, which is to prevent yung sinasabing ito naman ay drugs or anything, criminality, which is very good para sa amin po. Tama po yan pagpapatrolya. Dito lang po sa akin, curious lang po ako, inamin niya ba sir na sinabi ba na sa report ay kasama niya or pasahero niya? Hindi po lumabas sa investigation na kakilala niya or inamin niya. So, therefore, sir, we are assuming kakilala niya kahit hindi niya kakilala. So, the presumption ng ating mga police, kakilala niya. Opo, kasi po. Without him being asked or investigated kung kakilala niya to, so it's a presumption. Kasi po, kung alam naman po ng ating mga driver na naninigarilyo sa tabi mo, palagay ko po, kailangan din po niyang pigilan. Tama po yun, sir. Tama po yun, sir. Wala pong question doon. What I'm asking you now, sir, well, are you presuming na kaibigan niya, kasama niya yan o pasahero niya? Because hindi po malinaw sa amin, sir. Is there the person who basically ran away, yung flight? Po, parang kakilala niya. So, you're presuming kakilala niya, hindi niya pasahero? Opo. So, okay. Ang lumalabas po. Okay. Yung pang nasa report niyo, sir, it's presumed that this is the one who, ran away was kakilala niya. Hindi niya pasahero. Actually po, hindi na po sa investigation po. Ang lumalabas lang po, ito lang pong suspect ang hawak namin po, sir. So, bakit po natin nasisabi yung suspect ngayon, sir, una sa lahat, random po to, na bakit tumakbo po yung isa? Gusto ko lang po malaman kung pasahero niya o hindi. Opo, kasi po, nagtaka rin po yung tropa. Bakit po tumakbo? Tama po kayo doon, sir. Tama po kayo, sir. Paano, sir, kung yung tumakbo, siguro, kung may felony man, parte dito, hindi niya, siguro, hindi niya sinabi, huwag kang magsasigarilyo rito, bawal to. Sir, yung bang kasalanan ni Pedro, pwedeng ipataw kasalanan ni Juan? Hindi po talaga pwedeng. Parang ganun po yung lohika. Tama po yun. Hindi po ganun yun. Well, sir, because they're presuming na dahil pasahero ka, you have the responsibility and so therefore, you should also be prosecuted. Ganun ba? No, sir. Alright. According po dun sa ating arresting officer, okay. According po dun sa ating pong apprehending officer, nakuhanan po ito kasi hinold na po si driver po. Tama po, sir. Tama po kayo, sir. Yes. Opo, you're right. Kasi po, para po hindi na ito po ang nahulihan. Okay. Ito po ang nahulihan, yung driver. Ang nahulihan, sir, yung driver. Yes. Well, paano pa yung process? Can I search you? Pwede ka ba namin kapkapan? Pwede ka ba namin tingnan? Actually, sir, pagkap-kap na ganyan, sir. Sir, normally, sir, para malaman, kabatiran po ng ating mga nanonood po. Kasi ako po, nasa kamay po, automatic okay, sandali po, sir. Pinagpaliwanag pa po siya. At the same time, pinagpaliwanag po siya. At the same time, siya po ay inarrest na. Okay, so in other words, sir, binanggitan po siya ng kanyang karapatan. Okay, yes, sir. So, lumalabas po sa karapatan niya, that's the time po, tumawag na po tayo ng ating mga kagawad at from media para po mag-witness, sir. So, kaya ko po tinatanong, sir, so parang sinasabi nyo, randomly, he was caught na hawak-hawak pang marijuana. Yes, sir. Nakasindi. Yes, according po sa ating mga apprehending officer, sir. Napakalaking tanga naman ng tao, sir, na bawal marijuana. Dapat tinapon niya na agad yun, di ba, sir? Sir, during that time, sir, biglaan Hindi, sir, nakita mo, there were a lot of opportunities na gawin. Kaya ako sinasabi dito, sir, kung talagang ito ba'y ihawak niya, sir, let me finish. Kung ito'y hawak niya talaga yung marijuana, hinihit-hit niya, kasi una, ang sabi mo, yung driver, yung pasahero, now sa driver na. May hawak din medyo may kunting conflicting na, sir. Sino ba ang tumakbo nagsasigarilyo that time? Paano siya nanigarilyo, sir? Habang nagmamaneho, humihit siya ng marijuana? Or sino po nagsisindi ng marijuana, sir? Sino po naghihit? Yung pasahero po. Alright. So, binigay ng pasahero yung marijuana sa driver para tumakbo? May hawak din po. So pareho silang dalawa, sir, naghihit ng marijuana? No, sir. According po sa amin, hindi ko po sinasabi yun, sir. According po sa aming arresting officer, may hawak po na marijuana ang ating driver.
Kaya po siya hinuli. Kung wala po tayong mahahawakan na any evidence, hindi naman po namin para hulihin yan, sir. So yung sa likod, sir, ang ginagay doon Kaya po... na po ito po kasi, sir, nakatakbo po yung isang suspect. Tama po kayo, sir. Yun naman po na hinabol din naman. Nahuli niyo ba ba, sir, yung tumakbo? Hindi ho, sir, eh. So, adrenaline bakit po kaya, sir, tumakbo? Dahil siguro tama po kayo, sir. Opo. Paano kung pasahero niyo, sir, wala siyang kinalaman, tatanga-tanga yung driver, pagkatapos napatong kay Pedro yung kasalanan ni Juan. Si Juan po yung... Ay, hindi naman po mangyayari, sir. Kasi So you're saying, sir, okay, linawin po natin, sir. So you're saying now na yung driver po may hawak na marijuana. Yes, sir. Yes, sir. Habang According ginawa na yung traffic stop or motorist stop, tumayo yung driver sa labas. That's according to our arresting officer, sir. Kasi sila naman ang nanghuli, sir. Eh. Sa akin naman, report na lang po ang nakakarating po, sir. Siguro, sir, maganda, baka pwede natin makita ulit yung procedural aspect and the protocol in which Yes, sir, when tama somebody po, is opo. done, when traffic stop or motorist stop is Okay, done. sir. Alam mo, sir, kaya po namin alam to, very particular po ako, sumasakay po kami sa US, sa mga patrol officers doon, De La City, Yes, sir. San Mateo County, everything, South San Francisco. Kabisado po namin yung mga estilo po pagdating po sa mga patrolling. Kung nagpapatrolya po yan, of course, sir, tinatawag agad sa radyo, whatever it is, tama po kayo, sir, na kinakailangan may participation po, yung sinasabing media pag nahuli po ninyo. In this case po, sir, nasabi nyo may hawak na marijuana, pero ang sinasabi nyo, there's nothing irregular doon sa nangyaring paglagay doon sa upuan, likuran, na hindi po yun ay pagpaplanta, and everything that you're telling me now, sir, is based on what your people are saying on the ground. Tama? Ito po yung nakikita ko dito po sa sa video po na ipinakikita nyo ngayon. Yeah, Nasa nakalive po harapan ko yan. ngayon. Mhm. Opo. Ito po, nagbe-base din po ako dito sa video na pinakikita nyo, sir. Hindi po ako nasa sinabi lang po nila. Ito po ay nagtatama naman po doon sa sinasabi nila at sa video po na ipinipresent nyo ngayon, sir. Yan. Kung nakita ko nga po, sir, yung malaki na kulay puti. Actually, sir, hindi ang marijuana, sir, hindi kulay puti. Depende po, sir. Opo, Kung sa plastic yan or nasa papel na nakalukot, parang ginagawang yosi. Sir. Ang marijuana, Stick of sir, marijuana, hindi sir, kulay puti. and yung... Sir, sanay po kami pagdating sa mga drugs, sir, drug operations. As a matter of fact, pagdating po sa mga shabu, Yes, sir. sumasama Yes, po sir. kami, sir, baka for your information, tumingin po kayo sa aming YouTube channel. Kami po yung medyang sumasama Opo, po sa raid. nanonood po ako sa inyong Ngayon, programa, sir. do not educate us anymore, sir, because kabisado po namin, pati standard po ng Philippine Drug Enforcement Agency, sinusunod po namin, protocol po nila. I will not question kung paano protocol po ninyo, Opo. sir. So, Actually, sir, this is na, sir, malinaw ko lang, hindi pa po ito coordinate sa PIDEA. Since ito pong panahon na ito ng huli po ito, this is incidental to lawful arrest po. I understand. Opo, Kaya nga sir. po, random po yan, sir, because of your Oakland. Yes, sir. Opo. Kasi po, ito pong area na to, talagang marami na rin po tayo. May mga nakukuha na rin po tayo dito talaga, sir, sa area na to. Sir, with that, sir, I will congratulate you. I will, for such a doing good job. But there are certain things na kami po ay protocol conscious lang po kami, procedural aspect po kami. We're not trying to question, sa amin lang po siguro, baka kinakailangan po para tumibay po yung sinasabing proseso. At tandaan niyo po, sir, kahapon sa Senado, kumakasa po yung kapitan doon na parang ayaw niyo magpa-fire. Alam niyo, sir, this is the time that, we need to be able to gain the trust and the confidence of the community, first and foremost. Correct, sir. Correct, sir. Kaya po ako, sir, very methodical ako, like a law enforcer, and I will talk to you the way it should be done. From all the operational aspect, hindi po kami nagmamagaling, aral po kami, because we cross country, working with all those San Mateo County, South San Francisco, Solano County, Vallejo City, 20 cities, and even yung kanilang pagdating po sa mga ganitong klaseng traffic stop and motorist stop. Ganun din po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sinusunod po namin yung proseso, pati pagkukuha po ng search warrant, pati po yung sinasabing yung plain view, at saka pati po sinasabi ho natin drug by bus in this case,
random po to, nagkataon, kaya in-explain niyo po sa amin. It's also my responsibility ipaliwanag po sa mga nanonood. Which we commend you for that, sir, na tumutulong tayo. Yes, sir. Thank you very much, sir. Okay, sige, sir. And anyway, sir, if ako nga po, sabi ko nga po sa inyo, if there's any irregularities regarding po dito sa operation na to, we are willing to investigate our personnel, sir. Okay. Sabi nga po, sir, ni General Acorda, Ben, kaya namin nalalaman because sa tulong po ng mga mapagmasid na media at komunidad at kinakailangan namin ng tulong, ay ginagawa ko pa yung parte ko. As the way I told the Chief PNP at ganun din po kay RD, kay General Nartate, sir. With that, sir, nakikipagtulungan po kami, sir, pero it doesn't mean we're watching, we're observing. We're not putting you down, but we question only the procedural aspect. Wala na pong ibang dadagdagan ko. Thank you, sir. Okay, sir. Opo. Thank you. Mabuhay po kayo. Salamat po, sir. Salamat. Okay. Good morning. So, ganito na lang. Nandiyan ka, importante pagdating na lang sa hukuman. Opo. Hindi ko na tinitingnan, ako kine-question ko lang yung parting yun. Opo. So sa parting yun, hindi na natin pwedeng pakialaman. Kung yan ay nandyan na sumiti na, bahala na ang sinasabing hukom na gumawa ng kanilang paghuhusga base doon sa mga ebidensya, pag-iimbestiga. So, nakita mo naman kung paano namin i-presenta. Kasi obligasyon namin sa media. Hindi ako news media, investigative media kami. Okay? Opo. Alright? In the meantime, pag-ibihin na lang ng kapatid mo at saka yung dumidepensa sa kanya. So anumang bagay na sinasabi mo, hindi ko na muna pwedeng pag-usapan. Yun lang sa prosesong kini-question namin. Okay? Opo. Nakatulong ba kami sa iyo? Nakatulong po. Alright, sige. Usap tayo sa baba, ha? Opo. Alright. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Marunong po kaming sumuri. Kami po yung sinasabing law enforcers, pro-law enforcers po kami. Pag tama, pag mali, i-questionin po namin. Kaya meron pong nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak yung serbisyo. Yung estilo namin may tatak, yung tulong na tatak, Tulfo, hindi basta Tulfo, bitag po. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Susunod! Doktor, laban sa kapwa doktor, binebentang titanium cookware na may health benefits daw sa stainless steel lang palagawa. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag mo. Nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak po ang aming programa po. Hindi basta programa. Ito po, may tatak yung aming pag-iimbestiga. Yung aming estilo, tulong at serbisyo. Tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. May tatak Tulfo rin po to. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Mag-umpisa po ang gulo dahil sa kalderong medyo may mga, ito naman ay pag-aangkin or claims na sinasabi, hinahayag po na ito daw, they can cure it all or do it all. Magagawa at medyo maganda sa kalusugan. Ano ba to? Hindi naman medisina po to. Kaldero. Sa maniwala kayo o hindi, mahiwagang kaldero to. Nagkakahalagang 600,000 pesos. Roll video. Yan po nakikita ninyo. Magic. Walang mantika. Baka pwedeng gumawa ng paksiw. Pwedeng timpla ng kape. Yan po ang sinasabi po nila, hinahayag po nila. Hindi mo na kailangan. Magic. Mahiwagang mga kaldero. Sobrang hiwaga. Nakakaluto ng ano daw. Baka man yan. Paksi na walang tubig. Wala rin siguro. Kayo po mga nanonood sa amin, mga housewife. Hindi po kami nakakapagpirito na walang mantika. Siyempre, pag pumirito ko, may mantika. Baka air fryer ang tawag nito. Abay, ang Wonder Cookware. Abay, kita nyo ngayon. Kamang-hamang-ha. Ito, madali din daw gamitin na maraming benepisyo sa kalusugan. Abay, teka muna. Iingat kayo, ha? Pag medyo anti-scam po kami, ha? Kami po
Iba. Pero mahiwagang kaldero ito dahilan ngayon ng kalokohan, kaguluhan. Sinong may kasalanan? Kasalanan ba ito ng gumawa ng kaldero o nagbebenta ng kaldero? Kaya may masasakluban ba ako ng kaldero sa sumbong na to? Bago yan, detalye ng sumbong, panoorin. Nakilala ko po isa pong doktor din, no, na si Dr. Ronaldo Tolentino. May inintroduce po sa aking company. Sabi niya sa akin, ang daladala niya po yung cookware. Ito po ay ang lifetime cookware na base sa Amerika, na ito yung makakatulong sa pasyente namin when treating patients. So, naingganyo ako bilang doktor para sa mga pasyente nga. Napag-usapan namin dahil parehas kami ng modality bilang naturopath doctor na may kulang, ito yung missing link sa mga pasyente. Kumbaga, dapat maganda yung preparasyon ng pagkain pag uwi ng pasyente. So, dun po ako talaga naingganyo na oo nga, dapat tama yung pagkain na kinakain ng pasyente, no, para lalo silang maging healthy. What makes it different? No, sinabi niya sa akin, di ba, Doc, karamihan ng lutuan natin is aluminum dito, rice cooker. Not nagkukos ng disease. So, titanium kasi inano niya eh. So, ako, oo nga, namangha ako doon. Titanium, mahal ang titanium. Sabi niya, organic. Hindi siya wala siyang biochemical reaction sa food. Which is true naman kasi nung nagluto siya, walang mantika. Totoo naman, nakita ko. Ganon din ang sinigang, wala pong tubig. Yun po, so na-amaze ako. Na sinasabi niya titanium, pero hindi naman pala titanium. So una, pumunta siya sa bahay at nag-demo. So dahil may sakit ako, gusto ko rin na gumaling. So dahil doon, yung kliyente ko na binintahan ko ng solar, ay nakita ko stroke victim. Nirepair ko sila doon para nasa ganun ay matulungan din. So sa madaling salita ay nabintahan nila ng sinasabi niya ng titanium na kaldero ng halagang 620,000. Pero pagkaraan po ng ilang linggo, nung dineliver nila itong produkto na cookware, ay napag-alaman namin na hindi pala ito titanium, kundi polyclad stainless steel. So ibig sabihin, mali po yung presentation niya, sinasabi niyang pure titanium doon sa kaldero, kundi stainless steel lamang. Nagsabi sa akin yung kliyente, ang sabi niya, parang ayaw kong ituloy yung pagbili. Ang sabi ko naman, mahal naman talaga ang titanium. Kaya saan ka mag-research, mahal ang titanium. Ako naniwala na titanium. Iba ang kanyang sinasabi, iba ang kanyang promotion, iba ang kanyang presentation doon sa kanyang dinideliver. Wala kaming pakialam kung gaano kamahal niya ibenta yung produkto niya. Basta totoo lang yung kanyang sinasabi. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitagmo. Ang mahiwagang kaldero ay gawa raw ng titanium. Linawin po natin, hindi 6,000, 625,000 pesos. 625,000 pesos. 0.6 of the million pesos. Kaldero. Makakasama natin ngayon sa studio si Aris Saizon and Dennis Mercader. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po. So, nare-reklamo ninyo, ito nagbenta sa inyo ng kaldero para may false claim. Pwede ko bang sabihin na parang nagre-reklamo, deceitful advertising, deceitful marketing, panlilin lang ng pagbebenta, ay panlilin lang na sinasabing mga hindi na totoo, false claim, false marketing claim na to kasi hindi totoo. Yun ba ang gusto niyo sabihin dito? Yes po, tama. Alright. Nilinaw lang na po natin dito. Bakit? Napabili ba kayo? Yes, ako po. Napabili po ako. Anong nasa isip mo? Bakit nabili mo at the same time ipinabebenta sa iyo? Thinking mo na talagang this is unique. Kakaiba. Unang-una po, nakilala ko po siya bilang naturopath doctor din. So, I rely on being a doctor also, right? So, being in a naturopath practitioner, so, hindi po sumagi sa isip ko na niloloko niya ako. Plus, the fact na titanium nga, kasi ang titanium na pang-operation, mahal nga eh. So, okay, then may demo naman, totoo naman, pinakikita naman niya na nagde-demo siya, cooking demo. I find it very reliable. Kaya lang, at that time, hindi niya pinapakita sa amin yung mga brochure and everything. So, siya lang ang may hawak. Until such time, nakabili na ako lahat. Hindi ko pa nagamit siya kasi nga I'm so busy also. No? So, pero yun yung 5-ply lang. Ito kasing dinidemo niya is 12-ply.
Titanium daw. So, at that time, I'm not doon pa, na-curious din ako kasi siyempre, kailangan yun sa pasyente ko. Right preparation of food nga naman, totoo nga naman, wala talaga yung cholesterol ng chicken is talagang nagse-separate talaga. And I've seen it, no? Maganda ito sa pasyente. And I've tried eating those food din na kada demo niya, pinapakain sa amin. Totoo naman. No? Yun po, hanggang sa, meron din po ako nainganyo, ito nga sa si engineer, Dennis, no? Siya po naging pasyente ko kasi siya. So sabi ko, kailangan niya to. Okay. So, tatlong mga salita ang aking gagamitin. Kamangha-mangha. Yes po. Kakaiba. Mahiwaga. May kaldero bang ganun? Ako'y tatanong lamang sa inyo. Ako'y namamangha. Can you imagine? Pwede bang kamangha-mangha? Ako'y namangha eh. Ako kasi air fryer lang ako eh. Walang mantika. Kaya kong mag-air fry. Alam mo naman ako, masyado akong conscious. Maarte ako eh. Diba? Pagdating sa pagkain, maarte ako eh. Kaya medyo na-maintain ko yung katawan ko sa edad ko na to. So, of course, ayaw ko ng maraming cholesterol, mamantika. Kaya lang, itong mga binibenta niya, meron siya mga claims, siguro doon sa selling proposition o selling point ng kaldero niya na medyo nagbo-border na doon sa sinasabing panlilin lang. Okay? Deceitful. Panlilin lang na pagbebenta or deceitful marketing. Maganda pinag-uusapan natin dito to para natututo yung iba. Baka kasi kumalat na lumakas pa yan. Hindi kami anti-business. Kung ikaw nagbebenta ng mga produkto, nakakatulong niyan, okay yan, ibenta mo kung ano yung magagawa niyan, at yung mga pagluto niyan, paggamit niyan, okay yan. Pero pag medyo yung epekto na sa mga kalusugan, totoo naman na kinakailangan natin mabawasan yung mga mantika. Lahat yan. Pero medyo, hindi ka ba nag-isip na parang medyo, iba na ata to eh. Kasi mahirap ibenta, mahirap panindigan yung mga ganyan. Kaldero lang. Abay, 625,000 pesos. Medyo maiiba eh. Parang, kaya ba magluto ng adobo dyan na walang suka, tsaka walang paminta, lahat mag-adobo na automatic, magic. Kaya ba magpaksiw dyan na wala ng suka, na wala ng paminta, lahat, etc. So, gusto kong maintindihan. Siguro magpipirito lang na walang mantika. Pero sinasabi natin dito, lifetime aluminum cookware. Tama? Opo. Dito ka ba naman? Pero ang gusto... Hindi. Lifetime titanium. Titanium cookware. Sige. So, tanong ko lang sa iyo, bossing. So, dito, kaya ka napabili, naisip mo na makakatulong ito sa mga sabihin natin, sa mga kliyente mo. Okay? Yes. I would not use the word patient to a doctor unless you're a medical doctor, but siguro sabihin natin kliyente na lang. Yes, po. Okay? Because patients are for doctors who really practice medicine, and 10 years of medical practice, residency, blah, blah, blah. Parang ngayon. At gusto ko lang linawin to. So, sa mga kliyente mo na sabihin na natin, mini-maintain mo Yes, po. as client doon sa sinasabing larangan mo. Bilang respeto na rin. Nagamit mo to na parang naniwala ka. Opo. Dahil sa kalusugan na less yung mantika. Yes po. Less cholesterol. So, parang less cholesterol. Okay? Maliban doon. Pero, pwede ka ba magpaksiw na walang mantika, na walang suka? Hindi pa nasubukan dyan. Kasi palagi po niya pong, ang dinidemo niya lang po yung tatlo talaga. Ano yun? Sinigang na walang tubig. Sinigang na walang tubig. Inihaw na bangus na walang uling. Inihaw walang uling. Okay. And then fried chicken na walang mantika. Okay yun. And fried These chicken, actually, air fry. Air fry. Parang air fry. Yun yan. Okay. Pero, siyempre, lalagyan mo ng lasa yan, di ba? Pero, adobo na walang suka at saka walang... Although nilalagyan niya po ng salt lang. Salt and garlic. Salt, garlic. Okay. So, usually sa sinigang po, the okay. usual may kamatis, Okay, may yeah. sibuyas. Kaya namin kayo kinakausap. So, sa feeling mo na naloko kayo, na-denggoy kayo, naisahan kayo, medyo nabudol kayo, yung mga salitang pangkalya, no? Pero, why are you here? Bakit nandito ka? Ano matutulong ko sa iyo, Doc?
isa yon, feeling ko kasi talaga nabudol kami. That's Okay. one. Second is yung may credibility. Siyempre, yung mga clientele ko rin, na na-encourage ko rin bumili kasi mga pasyente ko nga po sila, right? And nagkataon po, isa sa pasyente ko si Alright. engineer, tapos meron siyang ni-refer sa akin na pasyente. So, bakit nandito? Napatunayan mo na hindi totoo? Yes po, nung pong, the first time na nakita ko, nung na-deliver na po sa pasyente, yung cookware na binili. Hindi pala itsura yung ginagamit niya, magkaiba? Magkaiba po, nagreklamo po siya na bakit daw manipis yung dalawang cookware. So ako naman, wala naman po akong alam na andyan sa cookware. Okay. Then aside from that, parang hindi nga siya titanium. So what I did is, sabi sa akin engineer, basahin ko yung And that's the time na merong brochure. Actually, hindi pa nga diniliver nung una eh. Okay, so kasi ganito, Abay, ito'y kamangha-mangha, kakaiba, mahiwaga, para doon sa hindi marunong magluto. Nga po. Ang alam ay kumain lang. So, pag bibili ka nito, magic, lagay mo lang yung chicken, fried chicken, lagay mo yung isda, paksiw na. Lahat, pwede. Okay, sige. So, sige. Tinawagan po namin itong si Mr. Ronaldo Tolentino, CEO, Chief Executive Officer, and owner ng Taste Natural of Lifetime Cookware Incorporated. Tendero ng mahiwagang kamangha-mangha at kakaibang mahiwagang kaldero. Hindi raw ito sasagot sa bitag dahil hindi daw ito proper forum at ayon sa kanya, ang lawyer niya ang bahala sa reklamong ito. Nek-nek mo. Sino binibigyan ka namin, Mr. Ronaldo Tolentino, ng pagkakataon? Makinig ka. Pag binigyan ka namin ng pagkakataon, atutal, kung abogado mo magaling, di dapat binigay mo ng abogado mo, parang abogado mo rito, tingnan ko kung paano ka idedefensa. Ang claim dito, kung gusto mo, may nagrareklamo sa'yo, binibigyan ka ng pagkakataon. We're not trying to shame you, but you just simply did not want to avail of your rights to be heard. The due process. Umiiwas ka. May kasabihan, flight is guilt. Or takot ka lang dahil si Bitag ang kausap mo. Well, so next time, Mr. Rolando Tolentino, do not make any claim na kahit ng DTI, hindi po pwede ito. Kakusapin natin si Jel Litong sa linya po. Jel, magandang umaga po sa iyo. Hello, sir. Good morning. Jel, ako'y... Jay. Hell. Okay, sige. Jay. Okay. J-E-Y. Okay. Jay, talaga itong mga tao na to siguro gutom na, kaya kailangan siguro bumili ng mahiwagang kaldero. Okay. Jay, okay, sige, ako'y magtatanong sa iyo. Narinig mo ba itong mahiwagang kaldero na kaya magpaksiw na walang adobo na wala nang diretso mo lang, luluto na. Parang in short, merong health value raw dito kasi hindi ka na magmamantika. The claim is just so much na kamangha-mangha, kakaiba, mahiwaga, kaya may nagreklamo po sa atin dito. Ay narareklamo po, 625,000 pesos ang set ng kaldero. Dito po, ano pong gagawin natin dito? Lifetime titanium. Nagreklamo po na siya po may mga maintain na kliyente na inaalagaan niya po. She called himself a doctor also, not a doctor of medicine. But dito po, nagreklamo siya kasi parang nabudol ata siya. Kaya narareklamo yung deceitful marketing and deceitful ways of, trying to make some claims doon sa, selling proposition ng produkto. Ano magagawa po ng DTI dito? Opo, sir. Ganito po. If si Doc na-feel niya na na-deceive siya, pwede po siyang pumunta dito sa aming tanggapan or mag-send siya ng email. I will personally assist him sa kanya pong concern. Then pag napatunayan natin na meron talagang deception on the part of the establishment na nagbenta sa kanya, then mapafilan po ng case yun. Then with regards doon sa kung ano po yung demand na gusto niya, whether to refund the purchase price or replace the item, pwede niya pong sabihin yun sa amin po. Well, Jay, maraming salamat sa pagbigay mo ng ito'y informational, educational. While we're presenting you the problem, you're also giving the solution sa kabatiran ng maraming nanunod po sa atin. Thank you dito sa ginawa mo. Okay. Do you want to talk to him? Anong gusto mo sabihin? Diretso na kayo. Sige. Kausapin niya naman si Jay. Sige. Sir, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Yun po,
if we could possibly drop by dun po sa inyo para po i-handle namin sa inyo lalo yung mga hawak-hawak naming ebidensya at mga reklamo namin para mas lalo nyo po maintindihan. Okay lang po ba sa inyo, sir? Ngayon na po ba kayo bibisit, sir? Para at least Pwede naman po sa DTI. Hindi ko alam DTI ko nasan. Sasamahan lang siguro namin. Bibigyan namin kayo ng siguro. Kayo ba nasa central office or are you part of, saan po kayo pwedeng makita yung sa DTI? Dito po sa NCR? Dito po kami, sir, sa Fair Trade Enforcement Bureau sa Makati. Sa Makati, okay. Sa Makati Trade. Okay. Well, with that, Jay, kami nagpapasalamat. Siguro we'll hand it over. I-endorse na namin sa inyo officially na para itong complaint, masuri po ninyo yung mga false claim, deceitful way of marketing and trying to accentuate something na bordering na doon sa sinasabing deceitful way kasi hindi na totoo yung mga claims na yon. Kaya siguro, sir, kayo na bahala rito sa parting to. Opo. Thank you din po sa pagpapaabot ng concern. At least ma-aware na rin namin, magkaroon kami ng information dissemination with regard this. But anyway, we will conduct investigation. So, makausap namin si Doc personal para naman at least makuha namin talaga yung panig na and at the same time yung mga documents. Then, papadalhan din po natin ng notice yung respondent para marinig din po yung kanilang side. Okay. Dapat naman. Okay. Sige. So, now, kung kayo huwag nanonood sa amin, we take this very seriously. Apparently, pagdating sa mga marketing strategy na yan, interesado po lagi ako kasi nandoon po kung minsan yung mga deceitful way and abuso doon sa sinasabing mga hayag o pahayag na hindi na totoo. Which is an abuse of, sabihin natin, selling that are not really, yung mga false claim. Pang-aabuso na rin po yun So ngayon, on April 2023, inalok si Ronaldo Tolentino ang kanyang kaibigan na si Mr. Aris Siazon na sumali sa kanyang company na Taste Natural Lifetime Cookware. Tinitingnan lang po natin para marami. Subalit, bago makasaling kumpanya at bago makita ang produktong cookware, kailangan munang magbayad ng membership fee na 12,000 pesos. Kaya naman, naghikayat pa si Aris ng iba pang therapist upang makatulong niya sa pagbebenta ng nasabing cookware. Ang nasabing cookware ay gawa sa purong titanium raw to Nagaling pa sa Amerika, pero nakita natin Brazil Layo po, South America, hindi North America. Marami daw health benefits ang cookware dahil hindi na kailangan gumamit ng mantika. Okay. Which is totoo naman pag hindi ka gumagamit ng mantika. Cholesterol, bad cholesterol yun. Okay. Si Mr. Aris ang nagbayad ng membership fee ng 6 na therapist. Agad inalok si Mr. Aris sa kanya ng pasyente ng nasabing aluminum or titanium cookware. Tama ba? Titanium? Isang pasyente niya daw ang bumili ng cookware sa halagang 645,000 pesos. Subalit, nang ma-deliver ang titanium cookware ay nakita na gawa lang ito ay stainless steel at nakita ko kanina, made in Brazil. Medyo ibang usapan na yun. At ikaw naman, Ronaldo Tolentino, makinig ka. At ako'y hindi kita makinig ka at ako'y makikiusap sa iyo. Nagpapasaring lang ako sa iyo. I'm giving you the coded messages. Do not, next time, show na parang akala mo na lawyer mo. Kung talagang magaling ang lawyer mo, kahit sinong kunin mo, papuntahin mo lang sa amin, patawagin mo sa amin. Paupuin mo rito sa harap ko. Kung gusto mo, kung natatakot ka, sa harap ka ng lawyer mo. Or ang lawyer mo katabi mo. Ngayon, wala namang masama roon. Kaya ka binibigyan ng pagkakataon para nang sa ganon, kung sakaling hindi kami anti-business, Mr. Rolando Tolentino. Ronaldo? Kaya nasanay ko sa Rolando. Ronaldo. Binigyan ka namin ng pagkakataon. Malay mo, baka makumbinsi mo ako. Bibili ako ng malaming kaldero. Kapag napatunayan, sasaklob ko sa ulo mo. Hindi ako nagbibiro. Mayos ka. Ba't ka natatawa? Ganun ako. Hahamunin ko siya. Show me. Teach me. How to. Pag medyo hindi pumasayan, isang usapan lang, bibili ako ng 625. Pero pag napatunayan mo, after showing me, tell me,
Diba? Show me. Bitag ka na. Diba? Yung kalderong yan, gagawin kong helmet yan, sasaklob sa ulo. Di ako nagbibiro. Yan. Magiging helmet mo na yan, baka hindi na pwede matanggal. Mahirap ba lagariin yan? Kaya ang lagarin. Stainless lang eh. Ay, stainless. Okay. Kaya. Pero kung titanium, Medyo matigas po ang matigas titanium. yun. Okay. So anyway, kayo na ngayon, ay salamat naman at binigay nyo kami ng pagkakataon malaman. Pero ito ba'y parang, is this kind of networking or something? O ano ba to? Direct selling? Direct selling po. Direct selling. Direct selling. Okay, wala namang masama roon. Basta't importante totoo. yan Nakakatulong. po. Yan po. Hindi ko naman minamaliit ang anumang produkto kasi he never know doon sa gumawa ng produkto na yan. Ano? It was intended to. Kaya lang parang gumawa ka ng produkto, hindi na totoo yung mga pinagsasabi mo, ibang usapan na yun. Tama po. Meron yung sinasabing falsity or falsehood or deceitful. Yung iba, ganyan. Ayoko naman patunayan yan kasi baka totoo nga yung sinasabing mawalan mo lang ng mantika, mabawasan mo, malaking bagay po yun sa dieta. Ha? Opo. Ako naniniwala ako dyan dahil meron akong air fryer. Simple lang eh. Yung pong sa waterless niya may daya po. Ganun ba? Daya. O then, ikaw may sabi niya. Ngayon, kausapin niya. Pakita nga si Doc Caldero, saklob sa ulo. Okay, pakita. O sige, kausapin niyo siya ngayon. Ikaw Alias Dr. Ron, Ronald Tolentino. Nakita ko yung daya ng demonstration mo eh. Sabi mo, yung mga gulay binabad ba sa Water. may baking soda na tubig. Nung tinambog-tambog mo, kasama yung tubig sa tinambog mo doon sa kaldero mo, kaya nagkaroon ng tubig eh. Ganun ba? So, naloko mo yung kliyente ko. Kaya ngayon, ako konsensya ko doon sa naloko mo, 625,000, nadali mo. Eh, sinabi ko naman sa'yo, isauli mo na lang para wala tayong problema. Eh, ngayon, tuloy, hirap ako makatulog doon sa, nagkikasabot mo tuloy ako doon sa kalukuhan mo na wala akong kalam-alam eh. Diba? Sinamantala mo na may sakit ako, sinamantala mo na may sakit yung pasyente, yung kliyente ko, ayun, nagkamal ka ng salapi sa sinasabi mong titanium na stainless lang pala. Sabi mo, 22 years mo lang carry, hindi mo binabasa yung literature. Dapat binasa mo yung literature para malam mo kung paano mo ipipresent ng tama, hindi yun nanluloko ka. Bakit ko sinasabi nanluloko? Sabi mo titanium, tapos pala stainless na deliver mo. Eh, ano to eh? Istapa na to eh. Okay. Ikaw may sabi niyan, ha? Pero relax. Medyo iba na yung hinga mo eh. Hinahabol mo na. May sakit kasi ako. Relax. Tsaka apektado po doon sa kliyente niya. I understand. Mapag-uusapan naman sa DTI yan. Mag-uusap na lang kayo. Baka naman kasi sa DTI, masasauli yung pera mo at ibabalik niya. Right? Kasi kung hindi, korporasyon siya eh. Madadali siya niyan. So, wala namang problema kung i-refund yung pera mo. Eh, sakaling i-refund, siguro sa susunod, malaman na ng tao para magsabi na silang totoo. Kasi kami, consumerism ang tawag, pinoprotektahan namin ang iba't ibang anyo ng pang-aabuso. Hindi pang-aabuso sa kapwa, pang-aabuso doon sa mga bagay na sinasabi mo na hindi mo inaabuso mo na dahil medyo nalilinlang na yung mga tao. Nalilinlang o hindi naman kaya, meron ng pagsisinungaling, mga hayag na mga hindi naman totoo. Falsehood or falsity and deceitful way of doing it. Malalim na ako rito. Ang mahalaga, ako talaga gusto kong hamunin to na talagang bibili ako ng 650, 600 kahit na gawin natin, 700 na lang eh. Pag napatunayan niya, sino ba naman ang ayaw? Ako'y interesado akong pag hindi niya napatunayan. Saklob sa ulo agad, wala na maraming satsat. Hindi ka man nagbibiro. Sige, sasamahan ka namin sa dito sa aming sa pagpunta ninyo roon at tutulungan namin kayo. Doon yun lang, isumbong. Doon nyo ihayag para ipatawag kayo. Tapos magharap-harap kayo para marinig na ng kanilang panig. At hindi naman sila pwedeng sa DTI Enforcement sa may Makati. Alright? Apo. At kung doon naman sa mga sinabi natin, kanina pa ako nanawagan sa'yo, eh mabuti pa, ayusin mo na lang. Para mo nang awa sa sarili mo at sa negosyo mo nang hindi ka nasisira at medyo may panahon pa para maayos mo to, baka hindi lang ka nagkakaintindihan. Dahil higit sa sumbungan, kami po'y marunong sumuri. Marunong kami mag-imbestiga. Ano mga reklamo? Iba't ibang mukha ng pang-aabuso at panloloko.
kontra po kami dyan. Anumang sektor, anumang industriya, kahit sino ka pa, binibigyan po namin ng karampatang solusyon at aksyon. Dahil ang isang pambansang sumbungan, may kakaibang estilo. May tatak. Yung tulong, may tatak. Yung serbisyo, may tatak. Yung alam mong tatak, tulfong kakaiba. Tatak, tulfo, nakakaiba. Bitag. Hashtag, ipabitag mo.